Pag ganito na wala ng susi, tulad pa rin ng dati, kailangan pa rin natin baklasin dito sa ilalim. Natanggal ko na pala to, 2 tornilyo. Tapos hugutin natin dito. Ayan. Napakaliit nung tornilyo sa sa loob. Kailangan tayo ng maliit na Philip. Ito. Mangailangan tayo ng Philip at long nose. Sa pagtanggal ng lock nito, meron tong gagamit kayo nito. Ang pinaka-lock nito narito sa ibabaw. Tanggalin natin itong spring. Ayan. Ang lock nito para mailabas mo ito, narito lang. Gagamit kayo nito. Ito ay rayos ng bisikleta, yung pinakamaliit. Pipit-pitin nyo lang yung dulo para numipis. Kasi kailangan yun dito. Ayan, pansikwat. Ayan. Dito sa loob, dito sa ilalim nito, meron siyang nakaangat na parang ganito lang. Kaunting-kaunti. Na kailangan mo siyang sikwatin pababa. Ayan. Hindi nyo makita kasi masyado ng makuan. Iilawan ko nga. Ayan. Ayun. Pagka nasungkit nyo na siya, gagamitan nyo nitong gagamitan nyo nito. Pukpukin nyo lang. Ayan. Ito. Lagyan natin ng palatandaan kung saan natin inilabas. Ayan, doon. Tapos ito. Ito yung sinungkit natin na naglalak ng motor ito. Ayan. Siya ay nakalagay dito sa ibabaw nito. Sa ibabaw nito. Ayan. Mga sikreto yan. Pag sinabi ko na sikreto, hindi na yan sikreto. Ano bang itsura nitong lock na to? Ito. Ayan o. Ito ang humahawak para ang susi natin ay hindi mahugot. Anong ibig ko sabihin hindi mahugot? Once na ang susi natin ay isinuksok natin dyan, pagka masyadong masikip, pag hinugot mo, madadala ito palabas. Kaya kailangan meron ito lock. Nakita nyo may mga gasgas oh. Kasi siya yung gumagasgas dito sa sa aluminum na to. Ayan.
Tuloy na natin. Ito, matapos natin mailabas itong pinakang shell niya, na ilabas na natin, ito naman yung ating gagayahin. Ayan. Kailangan natin ng blankong susi. Ayun, sakto. Meron tayong Honda. Ayan. Sakto, ganda ng pagkakalapat. Pwede rin naman ito. Kaya lang masyadong mahaba ito. Ito lang, sakto lang to. Ayan. Kung makikita nyo, yung mga angat na yan, kaunting-kaunti lang yan, no? Pero yung kaunting yan, pag nasa loob na, nagsama-sama siyang naglock, hindi nyo kayang tanggalin o isusi ang inyong motor kung hindi gagamit ng susi, at kung hindi sisirain itong ignition switch. Kaya kadalasan may mga motor na mabilis nakawin dahil ito lang, napakakaunti na yan, no? Pagka sinuksukan niya ng isang, tuloy ko pa ba? Baka magkaroon ng ideya ang mga magnanakaw. Pero sige, sana wala namang matutong magnanakaw. Ay nako, huwag naman sanang matutong magnanakaw sa tuturo ko. Nakikita niyo ba ito? Ito yung mga kadalasang ginagamit ng mga magnanakaw. Nakakakuha ng ideya sa mga magsususi. Ito ay sinasalpakan to ng plat. Minsan, nagwi-welding na sila ng plat. Isang plat na kasinlapad ng susi. Plat na bakal. Plat na bakal na matigas na naka-welding dito. Tapos ito, pinipilit nila yung pukpukin. Pak, 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 pak. Tunog pa eh. Pag bumaon yan at inikot lang to, tangay na yung inyong motor. Kaya kung maglalakay sa manibela, kahit pailak nyo yan, ito lang naman nagdadala sa manibela. Sinisipa nga lang to eh. Tangay na yung motor nyo eh. Kung magsususi kayo ng motor, kadinahan nyo ng malaking kadina na ang laki ganito, na halatang lalagariin. Huwag kayong magkakadina ng kadinang aso. Nako, para lang kayo nagkadina ng aso, kayang tangayin. Eto, hindi kaya basta katirin ng malalapad. Halatang halata na sila, kasi ang kailangan pag malapad yung ganitong kakatingin nyo, magdadala sila ng halos kulang isang dipa. Pero kung ang dadalhin nila yung mga 2 dangkal lang na pangkat, hindi kakayanin to. Subok na subok ko yan kasi nagkakating ako ng gold. Gaano kakapal ang gold, yung binibili kong 2 dangkal na hindi kaya, mahirap. Kailangan nilang magkating ng mga halos kulang, kung hindi ako magkakamali, 3 dangkal yung hawakan para lang magkat ng ganito kalaki. Ay pagka obvious ka na nun, na nagnanakaw ka na. Kaya naman mayroon namang ginagawa, dahil sa uso yung grinder ngayon na di battery, mas mabilis na rin ang pagnanakaw nila. Kaya no choice talaga kundi lagyan natin ng kagaya yung mga bago ngayon, yung electronics na natitrace nila, namamatay pagka nanakaw, namamatay yung motor. Parang mas magandang gamitin yun eh. Tuloy na natin to, napapahaba ang kwento. Ito, pag nakagawa na ako ng isa at nalagyan ko na to ng nasakto na, hanggang doon lang muna tayo kasi
Iisa ang proseso at iisa din naman ang pamamaraan ng pagbubukas. Ang kailangan lang natin makuha dito yung technique kung saan nakalagay ang lock. Ganun lang ka-simple. Hindi na natin pahabain pa yung ating vlog at maiinip lang kayong manood. Pa isa-isang proseso. Matapos nating mailabas tong isa na to, pasok natin uli ang susi. Tapos ipasok natin dito. Itong ginagawa kong ito, isang matalas na parang maliit na pait. Tangkay ng kikil yan. Ito. Tangkay ng kikil. Kasi ito asirado ang kikil. Tapos lagay natin dito. Yan. Pukpukin natin. Tapos sa kabila. Yan. Nakakita niya ba yung guhit na yan? Yan yung tapat ng butas na yun. Kikikilin natin. Para malaman ninyo. Kuhat kita ba? Pansinin nyo, lubog na yung nasa unahan. Oh. Ito, hindi kasama yan. Ayan, oh. Pag lubog na yan ganyan, okay na yan. Yung kinikil ko. Ayan, okay na siya, parehas. Kasi pagka hindi ko to, kapag ka tinanggal ko tong susi, tinan nyo, oh, na-ultaw siya. Pansin niya. Ayan. Pag pinasok ko siya, oh, nalubog na yan nasa unahan. Yan yung isa kong yan yung isa kong ginawa. Kaya pantayin pa natin. Ayan. Okay na to. Dahil iisa naman ang gagayahin nyo pare-parehas. Pag lumubog na lahat yung kagaya nitong ginawa ko, kinikil ko lang. At least nakuha nyo yung technique. Maraming salamat.